Hello po, good morning. Ako po si GC Cosica from TV5. Ma'am, sirs, to clarify lang, tama po, no, you want the President to veto the budget for next year and ibalik sa Congress. If aprobahan niya, iaakyat sa SC. Tama po? Alright. Tapos, yesterday, sa isang, I think, ambush interview, the President sided with the BICAM na parang yun nga, yung argument is because dahil maraming reserve fund. Yung binabanggit niya yesterday is 600 billion pesos, I think. Yeah, 500 billion pesos ang reserve fund ng PhilHealth. Yun, ano pong thoughts yun sa sinabi na Pangulo kahapon? Ano nga yung ginamit ng adjective sa presidente? Masyadong marami. Clueless. Clueless, yes. Clueless ang presidente, no? Kasi mali-mali yung data na binabanggit niya eh. Yun nga, yung isang araw, 600 billion ng reserve fund. Kahapon sa presidente, 500 billion ng reserve fund. Yung isang araw, nag-press con or nagsabi, yung spokesperson ng PhilHealth, sabi nila, ang kanilang reserve fund ay 431 billion. Kaya po actually, pinresent ni Doc GP yung breakdown kanina para may reference na yung presidente. Kung magkano ba talaga dapat yung ginagastos ng PhilHealth para gawin yung responsibilidad niya. At sabi din kasi ng presidente, 150 billion lang daw ang budget annually ng PhilHealth. Eh, yun nga yung binabanggit natin na sa consulta package pa lang, 1,700 per person ang budget na inilalaan kung gagawin mo yung baseline check-up. I-multiply mo yan sa lahat ng Pilipino dahil ang miyembro ng PhilHealth ay tayong lahat. I think more than 150 billion na yun, di ba? Kaya sinabi ko, clueless yung presidente doon sa mga data na sinasabi niya. At yun nga po, yung reserve fund, the idea of reserve fund, nasa batas yan. Mga congressman at senator din natin yung naglagay ng reserve fund provision. Tapos ngayon, sinasabi, gamitin muna yung reserve fund. So mukhang hindi ba sila nag-aaral at hindi nila naiintindihan yung reserve fund, which is kind of disappointing. Kasi gagawa ka ng batas, gagawa ka ng budget, kulang pala yung pag-aaral, hindi mo pala naiintindihan kung ano yung ibig sabihin ng reserve fund. Tapos, Prof, tama po, to follow up lang, yung mga batas na binabanggit nyo na dapat nakasaad doon na may yearly allocation for indirect contributors is the sin tax law at saka UHC. Yung dalawa. Yes. Alright. Tapos, from office lang po, katanong nila, dapat bang ayusin ang sistema ng contribution sa PhilHealth? Dahil yun daw pong iba, for example, yung sa middle income, yung nagbabayad, pero yung walang contribution daw po yung nakikinabang. Actually po, yung design ng PhilHealth ay pooling siya. So yung walang contribution, meron din po silang contribution, pero sila yung indirect contributors. Yung contribution nila ay nagagaling sa gobyerno. Ganun po talaga yung pag-function ng PhilHealth, ng insurance. No? Pwede tayong magbayad this year para sa health insurance natin. Maaaring hindi natin siya magamit dahil hindi tayo nagkasakit. Maaari din gumastos tayo beyond the premium na binayaran natin. Kasi ganun nga po yung konsepto. Inupool natin lahat ng contribution na to at gagamitin siya sa kung sino man ang magkakasakit. So, swerte po tayo. I think dapat magpasalamat tayo kung nagbabayad tayo ng PhilHealth at hindi natin ginamit dahil ibig sabihin hindi tayo nagkasakit. Pero kung nagbayad na tayo ng premium at nagkasakit tayo, kailangan natin porsahin ng gobyerno para pag ginamit natin yung PhilHealth, mas malaki-laki naman yung share nila, hindi lang 15-20%. Dapat ang share ng PhilHealth, sana naman lang umabot ng mga 60-70%. But that's the design po ng social insurance natin. Yung mga indirect contributors, hindi kayang magbayad ng premium, nakikinabang din, pero sila ay nakikinabang dahil sinasubsidize ng gobyerno yung premium nila. At yun yung pinaglalaban natin ngayon. Kasi unfair yun, dahil kapag hindi binigay ng government yung subsidy nila, that means, yun yung sinasabi mo, na tayong mga manggagawa na automatically nakakagkasan na ngayon ang nasa-shoulder ng gastusin ng mga hindi nakakapagbayad. Tapos last month, kung hindi daw po pwede ba na yung benefit ay base sa contribution dahil lugi yung middle income earners? Dapat daw yung contribution ay yung benefit ay batay sa
contribution. Kasi actually, yun po kasi yung idea ng equitable, yung social justice sa aspect ng social insurance. Nagbabayad tayo ng premium, para siyang taxation eh. Nagbabayad tayo ng premium ayon sa ating kakayahang kumita. At tinutulungan natin yung mga kababayan natin na hindi kaya makapagbayad para maka-enroll din sila sa social insurance. At ang goal natin dito ay para sa buong lipunan, hindi ma-experience yung catastrophic expenditure sa healthcare. So kung nag-work at functioning po yung social insurance natin, ay lahat tayo mga Pilipino dapat nagbe-beneficio talaga. So I think ang pressure dyan ay hindi tayo paglaban-labanin bilang mga mamamayan na ikaw, contributor ka, ikaw, hindi ka contributor. Ginagawa ng gobyerno yung responsibilidad niya na ibigay yung counterpart niya. The social insurance system should be working for all of us.